Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Hindi na natin nakikita ang NDRRMC na Kaya nga ako, nagtatanong ako baka naman, ako tanong ko lang ito ha, nag-resign na ba si Marcos? Hindi, yun ang tanong ko dito, nag-resign na ba si Marcos? Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. Nag-resign na ba yan? Parang wala tayong gobyerno eh. Nakakabuisit sa totoo lang nakakabuisit. Sana umayos tumino naman kayo sa pagboto nyo dyan. Boto kayo ng boto ng kurap, tapos magreklamo kayo. Galit tuloy ako. Ginalit yung si Banatbay. Tingnan ninyo ha. Ito hindi naman itong taga Maynila pero ganito ang mindset ng mga congressman. Tingnan ninyo. First na po muna doon sa 2 consecutive days nga po na nasuspend itong trial. Malaki po ba yung effect nito Akala ko artista to kanina. Ano pala siya? Siya pala yung reporter. Lipat ka sa Menay. Joke lang. doon in terms of delay po ng impeachment trial, considering din po na dapat ipagpapatuloy po ng prosecution yung direct examination kay Gina Acosta? Who are you asking? Any po, or both if possible po. Si Ako, tawagan mo ako kung sasagot. Hindi. Kong Ace mo na. Okay. O, tingnan nyo, sagot ni Ace Barbers ha, tungkol doon sa pag-delay or pagkakansela ng impeachment. Tingnan nyo sagot ni Barbers. Tingnan nyo kung gaano katarantado yung sagot nitong maman to. Well, siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied. Wow! Talaga nga naman. Justice delay. Talagang no? Meron pa kayong kapal ng muka na para bang napufrustrate kayo kasi nade-delay yung impeachment. Ang kapal na mukha ninyo. Diba? Ang kapal na mga mukha ninyo. Sana, ang sinabi nyo na lang, okay naman, i-delay muna natin, pagtuunan muna natin ng pansin yung mga kababayan natin. Kasi sila, nakasasakyan, hindi binabaha yung kanilang mga yayamaning subdivision, hindi nila kailangang magtrabaho habang bumabaha. Hindi nila kasi, wala sila doon, hindi nila ramdam yan eh. Kaya tuloy, hindi, justice delay, justice denied, mga ganyan-ganyan pa sila. Tuloy natin ang impeachment. O, tingnan nyo naman itong ali na to. Oo nga. Tama si Kong Ace, no? O, tama daw si Kong Ace. Hindi ka ba mabibuisit na ganito ang utak ng itong mga congressman natin? Di ba? Dapat nga sanang inisip nyo, dapat unahin na natin yung flood control hearing na yan para malaman na talaga natin kung sino nakatanggap ng maleta. Uy! Nabanggit ba ito? Ako nagtatanong lang ha. Nabanggit ba ito na nakatanggap ng maleta? Sabi ng mga ex-marines. Ewan ko ha. Nabanggit po ba ito ng mga marines? Hindi ko kasi maalala eh. Kayo nga sumagot kung nabanggit ito. Hindi ko maalala eh. Kaya para baka naman mali ako eh. Hindi ko alam. Pero parang meron akong narinig something eh. Hindi ko lang sure kung ito yung kasama siya Tanong natin yung mga tao. Ito pa. Panoorin natin ito Sabi ko nga grabe ito. Ito yung balita ng isang araw. At tingnan nyo kung ano ang klaseng sagot ng MMDA Paiigtingin pa ng MMDA ang mga hakbang kontrabaha matapos malubog sa tubig ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon. At live mula sa Mandaluyong, may Express Report si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang plano ng MMDA tungkol nga dito sa matinding pagbaha para ma-resolve yan kahit papano? Naku Ruth, oo, medyo marami-raming ang plano ng MMDA. Pinagpaplanuhan na ito ngayon dahil mukhang titindi pa yung mga pag-ulan natin dahil nga dito sa climate change. Ayon sa MMDA, base sa datos na nakuha nito mula sa Pag-asa, ang bumuhos na ulan kahapon sa loob lamang ng 5 oras ay 4 na beses ng dami ng ulang dala ng bagyong Ondoy sa loob ng isang araw noong 2009. Kaya kahit ang mga lugar na hindi naman binabaha, nalubog sa tubig. Paliwanag pa ng MMDA, hindi ito kinaya ng mga drainage na idinisenyo. Kita nyo? Yung mga dating hindi daw binabaha ngayon, kasalanan pa ng parang baha. Hindi. O kasalanan ng basura.
Yun kagad eh. Lagi eh. para sa mas kakaunting ulan. Kaya naman pinag-aaralan na ngayon ng MMDA at ng DPWH ang pag-update sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Kumukonsulta na raw ang MMDA sa Dutch company na Haskonin para makagawa ng mga nature-based solutions, gaya ng paggawa ng mga retention pond katulad sa Camp Aguinaldo o sa Rizal Memorial Sports Complex para ipunin muna ang tubig bago ito i-release sa mga daanan ng tubig. Sa tingin din ng MMDA, matindi ang problema natin sa basura. Kaya gagawa na raw ito ng technical working group kaugnay ng mungkahing single ticketing system para sa mga nagkakalat at illegal na nagtatapon ng basura. Sa ganitong sistema, pag ₱1,000 ang mga mahuhuling nagkakalat, maski sa ang lungsod pa mahuli. Ayon kay Las Piñas Congressman Mark Santos na dumalo rin sa meeting ng Metro Manila Council ngayong araw, wala namang boundary ang basura. Halimbawa, ang basurang itinapon sa Quezon City ay hindi malayong mapunta sa ibang lungsod dahil konektado ang mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, bukod sa pagtataas ng multa, importanteng ituro ang disiplina sa publiko. Ruth, aminado naman ng MMDA na mauulit yung pagbahang naranasan natin kahapon. Kaya naman nakikipag-coordinate raw ito sa DPWH at saka sa mga lokal na pamahalaan para makagawa ng karapatang aksyon. Ruth. Gerard, yung binabanggit mo nga, medyo maraming plano itong MMDA. Meron ba silang pondo para sa 2027 national budget pagdating dyan sa binabanggit mo, halimbawa flood control, dredging ng mga ilog, itong sa mga waterways, Alam mo, Ruth, parang medyo allergic na tayo sa term ng flood control. Pero sinabi ng DBM, ng Department of Budget and Management, na yung pondo nito para sa flood control para sa susunod na taon ay para doon sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ng flood control projects at doon sa mga maintenance ng mga existing projects. Dahil kapag basta raw ito binitawan ng pamahalaan, baka raw mas magastos pa ito para sa ating lahat. So kailangan itong mga pondong ito. Now, yung para doon sa dredging at doon sa paggawa nitong updated master plan, may kipag-coordinate pa raw ang MMDA sa DPWH para maihain ito sa mga mabatas habang dinidinig yung ating national budget para sa susunod na taon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Kita ninyo? Wala eh. Walang plano eh. Ang plano lang talaga yung basura, kasalanan ng basura, walang pag-amin eh. Walang pag-amin na ang problema talaga nila sila. Yan ang problema eh. Alam mo, huwag nyo sisihin ng basura. Sisihin ng pagdami ng patak ng ulan. Di ba? Apakatarantado talaga eh, kaya nakakairte. O ito pa papanoorin natin to. Kung ano yung sabi ni Prof. Tikia. Isang malamig at sana ay maayos ang ating mga kasamahan at nag-recede na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangin yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo, and dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation. Tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kinoconstruct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganun. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ang taong bayan.
hindi ka naman maka-charge ng sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin eh. Hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiahaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo. Ang solusyon dyan, pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. At apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas home site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap, hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things... No make-up. No make-up, hayop. Kahit mag-make-up ka, pangit ka pa rin. Hindi, alam mo, ako sa totoo lang mas gusto ko nga yung yung hindi naka-makeup. Yung sabi nga nila yung paggising sa umaga, diyan mo malalaman kung sino talaga ang maganda at pogi. Sa harap ng salamin, hindi ng camera. Yung camera kasi may filter eh. Yung salamin wala. Paggising nyo sa umaga, tumingin kayo sa salamin. Malalaman ninyo kung maganda o pangit kayo. Yung nag-post na yon, na sabi niyang no makeup, alam mo, magpo-post ka lang ng ganun kung maganda ka. Totoo naman eh. Di ba? Halimbawa, alam ko yan eh. Kasi ginagawa yan ng mga talent ko, ng Mocha Girls eh. No makeup. Nagpipicture. Tapos, ang dami nagsasabi, mas gusto namin wala kang makeup. Ganyan. Kaya ako noon, pinagbawal ko yun eh. Alam mo ba, eto para sa kaalaman ninyo, ako'y tunay na lalaki. Pero ako ang nagdi-decide ng makeup nila. Dati, ako nagsasabi. Kaya ngayon, nasusunod na nila, may pattern na eh. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang makeup, eto lang ha, makinig kayo. Ayoko nang may pula dito na para kayong nagbebenta sa SM. Ayoko nang sobrang pula-pula dito. Yung lipstick. Ayoko yung sobrang pula. Huwag kayong gayang-gaya kay Ann Curtis. May binabagayan yan. Ha? Yung iba kasi gaya kay Ann Curtis. Ang pula ng lipstick niya. Gaga, may binabagayan yan. Ako, nung time na ayoko nang may nakapula masyadong lipstick na parang ayoko talaga. Kaya sabi ko, nude lang yung lips, yung shade nude lang. Hindi yung katawan nude, yung lips. Yun may pangalan kasi, may color na nude eh. Nude lang. Tapos eyelashes lang. Salamat sa Sakura Lounge PH, yung pinakamagandang lashes na sa Pilipinas. Ito walang biro ito. Yan, ipagmamalaki ko yan. Bakit? Japan technology yan. Ang may-ari niyan nasa Japan. Kaya lahat ng technology niya dinadala niya dito. Kaya ang ganda ng lashes niya, yung parang natural na natural, hindi parang antigas-tigas, at totoong buhok yun. Kaya maganda. Panalo talaga. Wag niyo niloloko yung lashes kasi marami na ako nalaman na nabulag dahil dyan sa lashes. Oh. Alam mo yung mga pandikit-pandikit na yan, nakakabulag yan. Pag napunta sa mata, nag-i-infection, nabubulag ka dyan. Kaya huwag niyong gagamitan yan. Kayo mga OFW, gusto niyo madagdagan ang ganda ninyo? Makinig kayo. Kung gusto niyo madagdagan ang ganda ninyo, mag-Sakura Lounge PH kayo dyan yan sa may Murato. Sobrang ito, hindi ko to sponsor, hindi po ako nagpapalashes. Pero napakagaling po ng gumagawa dyan at talagang natural na natural. Hindi yung para ka ng bakla. Alam mo yun? Sorry huwag kayong magagalit tayo mga bakla kasi minsan may mga baklang OA na masyado yung yung mata niya napipikit na dahil sa kapal ng yan maganda talagang saktong-sakto tapos magaan kasi nga tunay na buhok. Di ba? At yung hindi ka kaya yung Mocha Girls yan, sobrang tagal na dyan. Kita nyo gaganda ng Mocha Girls. Dahil isang yan eh. Yan yung Sakura Lounge. Dating Asia's Lashes yan, ngayon Sakura Lounge PH na yan. Japan yan. Meron Sakura Japan. Doon yung malalaman talaga legit eh. Meron Sakura Japan. At yung may-ari mismo ang gagawa. Napakagaling na may-ari na yan. Palakpakan natin. Bakit ko kinikwento to? Kasi, alam mo, kung meron mang hindi kaya itong Sakura Lounge, pag nilagyan niya ng lashes si First Lady Marcos, ako, sigurado ako, kahit anong lagay mo ng lashes dyan, pangit pa rin yan. Mukha pa rin bruha yan. Diba? Hindi ko nga alam kung sino yung tinutukoy ni Amy Marcos na impacta eh. Si Claire Castro ba? Si First Lady ba? O both? Sagot nyo nga dyan sa comment section. Makikisali nga kayo sa discussion.
Si First Lady ba? Si, o si Claire Castro o both? Ang impacta dyan. Hindi, di ba? Totoo yan. Tapos after ng lashes, konting eyeliner lang. Huwag kayo maglalagay ng eyeshadow, nakakatanda yan. At wag masyadong dito yung namumuti na yung mata nyo para kayong zombie, para kayong addict. O yung minsan may naglalagay, mahilig maglagay ng puti-puti dito, parang ganun, wag ganun. Alam mo kung bakit? Pag pinutukan yan, ay! Ano pinutukan, Manat Bay? Bastos kayo talaga eh. Pag pinutukan yan ng camera, hindi ako nagbibiro, expert ako dyan. Alam mo yung flash? Kasi nagpa-flash yan, lalo na, syempre pag nagpe-perform sila sa gabi. Siyempre yung lugar medyo madilim ng konti. So nagpa-flash minsan yung mga camera eh. Pag putok ng flash, pag may puti-puti ka dito, tatalbog yung ilaw. So ang pangit, puting-puti yung dito mo. Tapos parang nakalutang, hindi maintindihan yung mata. Kaya sinabi ko sa kanila, wag sila maglalagay niyan. Kaya kayo mga kababae, wag kayo maglalagay niyan. Bakit? Kunwari lang, nagpicture kayo para kayo zombie na hindi maintindihan. Di ba? Kaya dapat yung sakto lang makeup. So ano ibig ko sabihin? Kasi nga doon nga nalalaman kung maganda talaga ang tao kahit yung makeup kapiraso lang. O di kaya mas maganda yung I woke up like this, yung mga ganyan, di ba? Pag nagsabi ka nag-post ka sa TikTok o di kaya sa Instagram ng I woke up like this tapos ang ganda mo, di ba? Panalo. Pero yung magsasabi ka pa ng no makeup, no filter, tapos pangit ka naman, wala kang karapatan magsabi ng ganun. Kasi ano mo yung pangit ka eh. Huwag mo na sabihin. Di ba? Para bang sinasabi mong, tingnan mo na itsura ko. Pagka walang makeup, maganda pa rin. Hindi pangit ka pa rin eh. May makeup o wala, pangit ka pa rin. So wag mo nang lagyan. Wag mo nang sabihin na no makeup. Yung mga ganun-ganun pang kalokohan. Oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang. Yeah. And I guess Malacanang is just, slipping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na Kaya nga ako, nagtatanong ako eh. Baka naman, ako tanong ko lang ito Nag-resign na ba si Marcos? Hindi, yun ang tanong ko dito. Nag-resign na ba si Marcos? Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. Nag-resign na ba yan? Parang wala tayong gobyerno eh. Yun ang totoo, parang wala tayong gobyerno. Ano nangyari na? meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita. Hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Mali-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Yan, totoo, ha? Alam mo, anong dahilan? Ha? Ito, pinakadahilan. Ito, pakinggan ninyo. Ang net po natin, 16 billion. Ang nag-insert po ng 17 billion ang House, naging 35 billion yung budget. 2026, ganun din. 17 billion ang net, 27 billion ang GAA. So, ibig sabihin, nag-insert ulit ng 10 billion. Tapos, ayaw natin dumaan sa pre-plenary. So, anong problema? Kong Toby, I would like to reiterate that this is not an insertion. This was deliberated in the plenary. Although there was no pre-plenary for the budget of the Congress of the Philippines, the deliberations on the Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin by liquid, by certification. O bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes or no? Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you're one pushing with me, for but you're just, transparency. You're circling around the question. Yun, panalo itong mga ganitong barahan eh. Di ba? Ang dami kasing palusot eh. Ipakita natin saan ba gagastusin yung pera. Ang laki ng pondo natin yun na nga lang MOOE, yung sinatawag na yung certification lang ng kanilang hindi mo kailangan ng ORC. Basta isi-certify lang nila. We certify na nabili ito sa ganito. Tapos na. Di ba? Ganun lang. Alam mo, itong Kamara ang pinaka hindi transparent na ahensya ng gobyerno o part ng gobyerno. Ito sila. Ito nga yung kinukulit ni Chanco dito. So I want to know, bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives? Yes, Madam Chair, members of the Committee on Appropriation. Today po, nag-present po yung ating economic team, ang kanilang plans and programs at yung mga nagawa nila for the past. Pero nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary? In previous years po, if I may respond to Representative Bianco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings.
Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House. So, sa madaling salita po mga kababayan, nagpapalusot yung chairman o chairwoman ng Committee on Appropriation na ipakita yung gastos kung saan gagamitin ng Kamara yung pera. Yung ibang ahensya ng gobyerno ay pinapakita. Bakit ito sa kanila hindi? Exempted kayo? Ano kayo, ulul? Yan yung sinasabi ni Malutikia na sana kung yung ginagamit yung budget ng matino, kikita natin yung mga flood control na yan, yung sanang tutulungan na mga nabaha, diba? Eh hindi eh. Meron pang ganito, tinatago pa yung budget kung saan gagamitin. Ano yan? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kung ano yung plano nila, napag-alaman ko na talagang ang plano pala nila, tanggalin lahat ng mga minority senators. Tanggalin lahat ng minority senators. They will try their best to bend the law on the 16 na number. Ngayon, sinabi ni Escudero, 16 pa rin. Pero hindi natin alam, remember, si Escudero is the presiding officer lang. Ang masusunod pa rin dyan yung Senate President, pagka pinagbotohan niya, naku po. So, control is the issue here. Kung sino magko-control, napalitan ng 16 na pababain. Kasi, by hook or by crook, gusto nilang